Today po, ito po yung ating beam natin. Almost done na yung ating dito sa right side. Bale, ito po yung beam natin. Mapapansin nyo po, masinsin dito yung spacing natin sa malapit sa support ng ating stirrups. Kasi para maiwasan po natin yung shearing cracks. Which is nangyayari dito pag sa malapit sa support pag halimbawa nagkaroon na. Kasi dito sa ating beams, merong dalawang klase ng reaction. Merong compression at saka merong tension. Yung sa tension, yung pag nagbabatak, tapos pag yung sa compression, kapag kukompress na nga siya. Ang tension natin dito sa isang beam, nangyayari, magkaiba siya pag halimbawa malapit sa support at saka malapit sa pag nasa gitna. Pag yung nasa gitna, andito sa ilalim ang tension, nasa ibabaw ang compression. Pag naman nandito sa support, nandito naman ang compression, nandito naman sa ibabaw ang tension. Ang bakal natin ay provide ng pang tension natin. Kaya ang nangyayari, ang dito sa malapit sa support, bali apat yung nandito natin sa malapit sa support na bakal na nasa ibabaw. Tapos pagdating naman dito sa gitna, ang bakal naman natin ay mas marami pag halimbawa ay nandito na sa gitna, kasi nandito yung tension reaction niya nandito. Ayan po. Ayan. Tapos itong mga stirrups natin, ang hooks niya is alternate. Meron dito, tapos kasunod naman dito naman sa ilalim. Tapos ganun para ito, kaya naman po naglalagay tayo ng hooks para dito sa ating stirrups, is para halimbawa nabuhusan na natin yung konkreto, ito ay kakapit sa konkreto natin. Hindi kagaya pag halimbawa ng naka 90 degrees lang tayo, nandito lang, is halos walang kumapit dun sa ating konkreto. Yun. Thank you po.